Sama-sama tayong magiging saksi. Nasunog at sumabog ang isang power bank sa Roxas Airport sa Capiz. Nag-spark at nagapoy ito sa gitna ng inspeksyon ng bagahe ng pasaherong papuntang Maynila. Agad namang naapula ang apoy. Walang nasugatan sa insidente. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, lagpas umano ang power bank sa pinapayagan lang na 160 watt-hour allowable capacity sa mga flight. Posible magkasa ng transport strike ang isang grupo kung sasampa sa 60 piso ang kada litro ng diesel. Ang hirit po nila, tanggalin muna ang ilang buwis sa langis. Pero ang sabi po ng Energy Department, sa Kongreso yan nakasalalay. Saksi, si Bernadette Reyes. Kapag naipatupad na ang dalawang big-time oil price hike ngayong linggo, magiging mahigit 51 pesos ang pinakamurang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. Batay sa datos mula sa Energy Department at oil companies na sinuri ng GMA Integrated News Research. Ayon sa grupong Piston, hindi malayong magkasa sila ng tigil pasada pag sumampa sa higit 60 pesos kada litro ang diesel. Hindi malayo kung ito ay walang magiging malinaw at konkretong tugon ng gobyerno. Talagang hahantong tayo sa tigil pasada, hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Mas mataas ang crudo sa mga rehiyon sa rito sa NCR. Kaya talagang mahirapan, talagang hahantong at hahantong ito sa isang mas malaking pagkilos ng ating mamamayan. Kung pagsasamahin, aabot sa halos 4 hanggang mahigit 5 piso ang kabuang big-time oil price hike ngayong linggo. Bunsod ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran kung saan sumali na nga ang Amerika. Tugon ng gobyerno ng Pilipinas, fuel subsidy. Ayon sa Department of Transportation, kahit yung mga jeepney na hindi pa consolidated, kasamang mabibigyan ng subsidy. Gayon din ang mga bus, taxi, UV Express, pati TNVS at iba pang ride-hailing service at delivery service na pangangasiwaan ng DICT at mga tricycle na pangangasiwaan ng DILG. Good news. Siyempre, ang hirap ng biyahe ngayon, tapos wala pa ganong pasahero. Malaking tulong sa amin yun. Nagpapasalamat naman ng ilang transport group pero sana raw hindi na maulit ang mga naging problema noon. Ang ibang mga card na inisyo ng land bank ay mga walang pondo. Maraming operator ang may problema dito sa pasada card na ito ng land bank. Kanya hindi sila nakakuha ng fuel subsidy. Pero may mga nakukulangan din sa ayuda. Ayon sa grupong Piston, tatagal lang daw ang ayuda ng ilang araw. Kaya naman panawagan nila ang pangmas matagalang solusyon. Dahil siya naman ang Pangulo ng ating bansa, pwede siyang maglabas ng isang executive order na isuspindi yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng bat at saka ng isaysak sa langis. Pero wala raw sa kamay ng ehekutibo yan ayon sa Department of Energy. Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Pag-usapan ho yan kung sakasakali kung ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno, ano ho ang ipapalit? Sa ngayon, kumalma ang espekulasyon sa sigalot sa Middle East kasunod ng inanunsyong ceasefire umano ni US President Donald Trump sa pagitan ng Iran at Israel. Bumaba sa $69 kada bariles ang presyo ng crudo mula sa halos $80 kahapon. Ang utos pa rin ng Presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Meaning po, most especially those na gumagamit ng public utility vehicles, our farmers and our fisher folk. The impact is so minimal to our economy that it doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. Isa sa pinangangambahan kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng petroleum products mula sa iba't ibang oil at liquefied natural gas producing countries. Nasa 17 to 20.8 million na bariles ng crudo o nasa 1/5 ng supply ng buong mundo ang idinaan sa naturang daluyan kada araw sa nakaraang 3 taon.
Wala pang linaw kung matutuloy ang hakbang na batay sa mga ulat ay pinaburan ng Iranian Parliament pero kailangan pang dumaan sa kanilang National Security Council. There are other OPEC countries that have, in total, have 5.5 million na reserves, so pwede nila i-cover. And if that is not possible, we also have other countries like US, Canada, Brazil, and other countries that can be sources also. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Trahedyang sinapit ng 4 na sakay ng rescue vehicle na nahulog sa ilog sa Zamboanga del Norte. At sa Bulacan naman, patay ang isang negosyante matapos pagnakawan at pagbabarilin. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 4 na lalaki na sakay ng 2 motorsiklo na huminto sa isang gasolinahan sa barangay Bagbagin, Santa Maria, Bulacan nitong linggo ng madaling araw. Doon nila namataan ang kanilang bibiktimahin na nataon na bumibili ng burger sa lugar. Maya-maya pa'y bumaba ang 2 angkas ng motorsiklo at agad na nilapitan ang biktima. Ang salarin na nakasuot ng kulay pula na helmet ay agad na inagaw ang bag ng biktima ngunit nakipagbuno ito. Habang ang isa namang salarin sumakay sa motorsiklo ng biktima at pinaandar. Itinulak ng biktima ang salarin na sumakay sa kanyang motorsiklo ngunit dito na siya binaril ng nakakulay pula na helmet. Isinugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Kinilala ang biktima na si Crisaldo de la Cruz Mendoza, 37 anyos. Sa gumawa ng hindi maganda sa aking kapatid, sumuhuan na lang. Makonsensya ka na sana. Maawa ka sa mga naiwan. Ayon sa pulisya, tumakas ang mga salarin sa direksyon patungo sa bayan ng Bukawi. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Trahedya naman sa barangay El Paraiso, La Libertad sa Zamboanga del Norte nang mahulog sa Dapitan River ang isang rescue vehicle. Alas 3 ng hapon kahapon nang dumaan ito sa spillway ng ilog habang may sakay ng 16 na miyembro ng isang religious organization. Pero sa lakas ng agos, tinangay ang sasakyan. Alas 6 ng gabi na naiahon ng payloader. Patay namang ma-recover ang 4 sa mga sakay. Sugatan naman at ginamot sa ospital ang 12 iba pa. Sa investigasyon ng pulisya, galing ang mga biktima sa isang fellowship activity sa Calamba, Misamis Occidental at pauwi na sa bayan ng Dubingag. Ayon sa ilang residente, naghanap umano ng shortcut ang driver. Nilinaw naman ng munisipyo ng Dubingag na may pahintulot nito ang pagpagamit sa rescue vehicle sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa kabila ng limitado ng basaan sa Wata Wata Festival sa lungsod ng San Juan, nagkagulo ang ilang kabataan at nagkabasagan pa ng bote. Saksi, si Oscar Oida. Bata man o matanda, walang maiiwang hindi basa sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan. Gamit ang fire truck, ang mga residenteng nakilahok, sinabuyan ng tubig habang umiindak at nagsasaya sa masayang musika. Meron ding mga nagsumba. Naglagay din ng pool sa gitna ng basaan zone. Mayroon ding padunk tank at pa-concert. Meron pang street dance competition kung saan naging mainit ang laban. Tamang-tama sana ang basaan dahil sa mainit na panahon, pero may mga nanghina at nahilo at naimatay. Sa gitna ng kasiyahan, ilang kabataan ang nagkagulo at nagkabasagan ng bote. May ilang nasugatan. Ang gulo, nag-ugat daw matapos magkabatuhan ng water gun. Agad namang naawat ang gulo dahil sa mga nakapaligid na pulis. Karamihan po sa kanila ay hindi po taga San Juan. Chinek namin, they're not from our city. Again, sa lahat po ng mga gustong makiisa sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo. Ang aking panawagan lang po, huwag naman tayong manggulo. Ang mga ganitong insidente ang iniiwasan ng LGU, kaya mas nagigpit na ngayong taon. Mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. na lang ang ginawang basaan. Nilimita lang sa loob ng itinalagang basaan zone. Ang Pinaglabanan Road,
mula Endomingo hanggang P. Guevara at ang paligid ng pinaglabanan shrine. Bawal din ang paggamit ng maruming tubig at anumang bagay na nakakasakit. May ipinatupad ring liquor ban. Yung basahan po dito sa San Juan, mas solid po ngayon. Walang perwisyo. Yung papunta sa trabaho, iba may emergency, etc. Yun lang. Noong nakaraang taon, nag-viral ang ginawa ni Boy Dila na anyay pagmamalabis sa basaan. Kaya ngayong taon, may itinakda na ring 5,000 pisong multa para sa mga lalabag sa guidelines at hanggang 10 araw na kulong bilang parusa. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Kanselado ang ilang flights papunta at palabas ng Middle East kaya hindi makaalis ng Pilipinas ang ilang OFW. At kasunod yan ng pansamantalang pagsasara ng airspace ng 3 bansa dahil sa missile strike ng Iran sa Qatar. Ating saksihan. Ako po, di ba yan? Ang dami. Mistulang pailaw mula sa malayo pero nagdulot ng matinding takot sa mga nakasaksing Pilipino. Ang mga missile na pinakawalan ng Iran sa US military base sa Qatar. Ang caregiver na si Christine, halos 3 oras nagtago sa basement ng bahay ng kanyang amo. Makapasok lang sa trabaho, around 7:30, naramdaman namin yung parang lindol. Yung amo ko, yung madam, biglang bumaba, sabi magtago nga kami sa basement. And then yun nga, lahat kami nagbabaan. Pero hindi raw siya mapakali dahil nasa kalsada pa ang asawa niyang naka-duty noon bilang delivery rider. First time, kinabahan po talaga ako, ma'am. Kasi feeling ko parang tuloy-tuloy na siya. Pero pinakalma lang din kami ng mga lokal dito. Dahil sa missile strike, pansamantalang ipinagbawal ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid, papasok at palabas ng Qatar. Gayon din ang Kuwait at Bahrain. Pero pinayagan na ulit ang mga biyahe. Naghahanap na raw ang gobyerno ng iba pang ligtas na ruta na posibleng gamitin para mapauwi ang nasa mahigit 300 nagpaparepatriate na OFW. At this point, we are currently also considering or studying that availing of a chartered flight. Alam ko yung iba sa inyo, alam yung ating naging chartered flight going to Lebanon. We have to consider restrictions in airspace, host country permits, and other measures para sa ma-ensure yung safety ng ating mga kababayan. Siniguro ng OWA at DMW na tutulungan ng pamahalaan ng mga OFW. Magpasyaman silang umuwi o manatili sa Israel, Iran at iba pang bansa sa Middle East. Bukod sa financial assistance, may tulong din para sa kanilang trabaho, tirahan at kalusugan. Bukas din sila para sa mga undocumented OFW na apektado ng gulo. Hindi kami tumitingin sa dokumento pagtungkol sa pagtulong, lalo naman ngayon na may ganitong nangyayari. Alam naman magkwentahan pa tayo kung sino nakarehistro o wala. Bukas na ulit ang airspace ng Qatar, Kuwait at Bahrain. Pero habang wala pang kasiguruhan, maraming airlines na nagkansela ng flight sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Ngayong araw, kanselado ang 7 biyahe ng PAL, 4 na biyahe mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi ng Pilipinas, at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. Apektado ang mga OFW na pabalik na sana sa Qatar. Anong kita mo? Wala po. Wala po. Stay muna sa accommodation. Hanggang wala pa pong flight. Hindi ka uuwi sa Nueva Ecija? Hindi pa po siguro. Bakit? Wala pong pera. Pamasahe pa po eh. Walang missile attack sa Saudi, pero maraming international flights ang nakansela sa panganib ng GPS interference. Kinakabahan naman, pero kaya. Ipagdasal po na sana maging okay na po. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.